start po. Let's declare po, Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, because our God is Jesus, He is the anointed one. Amen. So, our day-1 culture po, I am a blessing, I I am anointed, I am a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I'm part of something big, I am partnership with Christ, and I am not extreme. So, yun po, kamusta po ang lahat? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, paputi ng paputi, payaman ng payaman, palusog ng palusog, pangat ng pangat, paganda ng paganda, masaya ng masaya. So yun po. For this month po, ang series po natin ay Joy and Gladness po. But our title for today po is Lord, Bakit? Bakit nga po ba, Lord, bakit yung title ko ngayong araw na to? Why, Lord? Darren. Why, Lord? That's the English. What's the connection nun po sa joy? Why? We'll see as we go through our topic. There are times po sa buhay natin na napapatanong tayo na, Lord, bakit? Lord, bakit ko ito nararanasan? Lord, bakit ganon yung season ko ngayon? Lord, bakit yung buhay ng iba, ang easy-easy lang, ang chill lang, na Lord, bakit yung buhay ko parang ang hirap? Bakit ang buhay ko parang iba? Ang buhay ko, ang daming trials. Kung titingnan ko yung iba, bakit parang mukhang chill lang sila? Then we start comparing. We start comparing ourselves in the life of others. Na hindi natin alam kung ano din yung mga pinagdadaanan nila, na hindi tayo nasa shoes nila, hindi natin alam na baka may mga pinagdadaanan din sila. And when we compare, namamatay yung joy sa puso natin. And sometimes we're also asking, Lord, bakit ako? Pwede namang yung iba na lang. Lord, bakit ako nag-fail? I thought I was strong enough in my faith, but bakit ako nag-fail, Lord? Lord, bakit? Ang dami nating questions at gusto nating itanong kay Lord. Pero ang tanong, may sagot kaya si Lord sa mga katanungan natin? Yes po, si Lord laging may sagot sa mga katanungan natin. And sa buhay ng isang Kristiyano, dumadaan po tayo sa pagkalugmok ng buhay natin. Pero kung mapapansin nyo din po, why some other believers are happy kahit may mga trials na kinakaharap po sila sa buhay nila? Bakit mukha silang chill? Bakit ang saya-saya nila? Bakit ako kapag may problema, ako para akong pinagbagsakan ng langit at lupa, hindi na ako makausap, hindi na ako makaimik? Like, kaya pa ba self? Makakaahon pa ba? So, ito po yung verse natin for today. Sa book of Philippians chapter 4, verse 4, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Amen. Yung book of Philippians po ay sinulat ni Apostle Paul sa bilangguan. Kapag sinabing sa bilangguan, nakakulong, nasa preso, wala kang magagawa sa loob ng isang bilangguan. Isinulat yung book of Philippians sa panahon ng hindi kaginhawaan. Ito ay sinulat sa panahon ng pagkakakulong. Sabihin na natin na in the lowest moment of life. Imagine a person na nakakulong sa kulungan. Or kahit ikaw na lang mismo, nakakulong tayo sa isang kwarto. Tapos nakalock yun. No phone, no wifi, walang kung ano. Higaan lang, tapos source of bathroom, then food. Looks like end. Looks like dead. Looks like wala nang patutunguhan. But what seems like the end for you is not the end for God. What seems like the end may be the start of God's great revival in your life. Hindi natatapos ang buhay mo kung ikaw ay dumadaan sa pagkalugmok ng buhay. Mukha mang wala ng pag-asa para sa iyo, ay ibahin mo si Lord. Because once you are in God, yung pag-asa na meron ka, yung end na for you, dyan magkakaroon ng plot twist at ibabangon ka ni Lord. Bakit dun sa verse na binasa po natin, kahit nakakulong na si Paul, sasabihin niya pa rin ng rejoice? Bakit rejoice pa rin? Like,
Paul, hello, okay ka lang ba? Nakakulong ka sa kulungan. Bakit magre-rejoice ka? Nakakulong ka na nga sa kulungan. Like, nagpipreach ka ng gospel, may calling ka kay Lord. Bakit nakakulong ka? Bakit dumadanas ka ng mga trials? Yung mindset po kasi ni Paul is nakafix ka pang eternity. Na yun dapat yung mindset na meron tayo at meron ako na nakafix sa eternity. Hindi siya nakafix dito sa pang-earth na yung earth is for temporary lamang. Nakafix dapat sa eternity yung mindset natin. Alam ni Paul na yung mga na-experience natin dito sa lupa is only for temporary. Rejoice kasi after this life here on earth, maganda yung patutunguhan natin, which is heaven. Sa heaven, there's no pain, there's no hurt, there's no more crying, there's no more sorrow. Kaya dapat yung mindset natin is nakafix sa heaven. But it doesn't mean na hindi na po natin ipagsasawalang bahala yung buhay natin dito sa earth. God wants us and God wants you to be happy. Hindi lang tayo sa langit masaya. Gusto ni Lord na na-enjoy mo din yung buhay mo dito sa lupa at hindi puro hirap. Amen. Gusto ni Lord na masaya din yung kanyang anak at ikaw yon. So sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. I have this story po. May kakilala po kasi ako na wala po siyang trabaho. Filipino po siya. Wala po siyang trabaho for how many months na din po ata. Pero hindi naman po umabot ng isang taon po. Pangalanan na lang po natin siyang Pedro. Favorite kasi ni Pastor yung pangalan Pedro eh. Pangalanan na lang po natin siyang Pedro. So Kilala ko yun. So si Pedro po, lagi po siyang nag-a-apply ng work, nag-a-apply sa mga online po, ganyan, para makakuha ng trabaho. Pero kahit ilang months na po yung nagdaan, walang tawag na natatanggap, walang email na natatanggap, and siguro napapatanong si Pedro na Lord, bakit? Ginawa ko naman yung lahat. Lord, bakit? Nananalangin naman ako sa'yo. Lord, bakit? Naging tapat naman ako sa'yo. Lord, bakit walang kumukuha sa akin na company? Mahalaga yung work, syempre madami tayong bayarin. Like yung parang kada kembot natin may babayaran tayo. Sa 5 to 6 months po siguro, parang siguro na-feel niya na walang direction yung buhay niya. Parang nasa lugmok siya, nasa down moment siya ng buhay niya. Questioning his work or his life. Yung wala na siyang lakas para bumangon, parang bumabangon na lang siya para daw po kumain, ganyan. Like napapagod na siya kasi paulit-ulit na lang yung routine ng buhay niya, wala namang nangyayari. And one day, may inimpress sa akin si Lord na ipag-pray si Pedro. Sumunod naman ako, di pinag-pray ko naman siya, sinama ko po siya sa personal prayer ko. But on the following week, may ini-impress sa akin si Lord na kailangan ipag-pray ko siya na kaming dalawa. So, minessage ko po si Pedro. Sabi ko, Pedro, mag-pray tayo every night. Huwag tayong titigil hanggat hindi ka nakakakuha ng trabaho. Amen. Hanggat hindi ka nagkaka-work, hindi tayo titigil. So, pinanalangin ko po si Pedro that night. Nanalangin ako kay Lord about his work, mga open jobs, open opportunities sa buhay niya. At in-specify ko na, Lord, yung trabaho na mapapasukan niya ay hindi maapektuhan yung Sunday service kasi mahalaga yung Sunday service. Mahalaga na tayo ino-feed pa rin ng Word of God, hindi yung trabaho lang. Mahalaga na yung ating soul ay may nakakain pa rin ng Word of God. Amen. Then when I pray, I ask God boldly. Sinabi ko kay Lord, and I pray and I declare that by next week magkakaroon na po siya ng trabaho. Amen. I pray boldly na kung sa tingin natin, kung sa mata natin, kung sa mata ko, mukhang imposible din yun na by next week may trabaho na agad siya. Kasi ilang months na po siya nag-a-apply, wala po siya nare-receive na email, walang nare-receive na call. But I pray to God boldly na by next week magkakatrabaho na siya. Amen. Dapat kapag nagpe-pray po tayo kay Lord, hindi yung sa tingin natin na mukhang possible lang na kaya ni Lord. Dapat kapag nagpe-pray tayo kay Lord is yung mukhang imposible kasi si Lord is the God of the impossible things that will turn into possible. Amen. Then the other day, nung gabi pong yun, nagpray ako kay Lord, mga pinagpray ko po yun, ganon. And then by the next day, lumapit sa akin si Pedro. Naalala ko, naglalakad sa akin si Pedro ng kakaibang ngiti. Natatawa ako sa kanya. Ano meron dito? Naglalakad siya sa akin ng nakangiti. And nung nakalapit na siya sa akin, malapit sa akin dito, he said,
I have the interview for tomorrow, and then niyakap niya ako. Ganon si Lord gumawa ng miracle sa buhay ng isang tao kapag we pray boldly to God. Kapag hindi natin nilimitahan yung power ni Lord. Ang ending yung nakuhang trabaho ni Pedro, ang ganda. Bigatin, tapos ang taas pa ng sahod. Lord, ako din. Amen. Amen. Anong nangyayari when we pray? When we pray, heaven moves. Bakit ko ba yun nakwento? Ganun po kasi kahalaga yung prayer sa buhay ng isang tao. Kung nalulugmok ka, pray. It is not I who is powerful. It is the power of God flowing in your life and flowing in my life. Amen. Si Lord na kumikilos sa buhay mo at kumikilos sa buhay ko. Kaya when you pray, pray boldly kay Lord. Pray powerful prayer kay Lord. You are a child of God. Kaya-kaya mo rin mag-pray ng powerful kay Lord. Hindi lang mga pastors ang malakas dyan. Hindi lang leaders. Ikaw at ako malakas tayo because we are a child of God. And when you are a child of God, may built-in power na nasa iyo na galing kay Lord. The power comes from Him, not from us, not from pastors, not from people. The power comes from the living God. Hallelujah. Lahat tayo dito ay anak ni Lord. Lahat tayo ay may relationship, tama? At kapag may relationship tayo kay Lord, you have the built-in power. And you have the access to talk and to pray to your Abba Father. Hindi naman tao yung powerful doon. Si Lord yung powerful. Si Lord na kumikilos sa buhay ng mga tao. You just need to pray and do what you can. Yung mga hindi mo na kaya, si Lord na yung bahala doon. Si Lord na yung gagalaw doon. Ano man yung mga Lord, bakit moments mo, sinasabi sa'yo ni Lord na, don't worry about anything. Huwag tayong mag-worry. Instead, kailangan nating manalangin. Pray about everything. Lahat ng bagay, ipag-pray mo kung ano man yung ikinaka-worry mo. Kung nabibigatan ka, pray. Kung ano man yung mga worries mo, ano man yung mga problema mo, mga trial mo, pray. Kasi si Lord nakikinig yan. Kaya nga sabi, tell God what you need. Ano man yung mga pangangailangan mo, idulog mo lang sa panalangin, sabihin mo kay Lord. And after that, thank Him for all He has done. Sinabi is do not worry. Saan tayo mag-worry? Huwag mag-worry. Saan tayo huwag mag-worry? Sa lahat. When we are worried, ano yung gagawin natin? Kailangan nating manalangin. Ano man yung ikinaka-worry natin, kailangan nating idulog sa panalangin. Kasi yung panalangin, sobrang powerful ng panalangin. Because when you pray, heaven moves. Because when you pray, enemies are shaking. Hindi dapat ikaw yung nasishake. Ang kaaway ang mag-shake. Amen. Yung kakastart mo palang lumuhod para sa panalangin, may ginagawa na ang Diyos sa sitwasyon ng buhay mo. Yung akala mo walang nangyayari, pagkaluhod mo palang hindi pa lumalabas yung prayer mo sa bibig mo, kinikilusan na ni Lord yung panalangin mo kasi ganon kahalaga ang prayer kay Lord. Ganon kahalaga yung pananalangin kay Lord. Ganon ka-powerful si Lord na kumikilos sa buhay mo. He is so powerful. Amen. At ang kaaway ang takot sa'yo. Kasi in reality, ang kaaway ang takot sa'yo. Hindi tayo dapat ang matakot sa kaaway because you are a child of God. And you have the power over the enemies, over the attacks of the enemies in your life. Amen. Ang isang hari po ay powerful. Kapag ang hari or isang reyna ay may anak, di ba yung sinasakupan ng kaharian nila ay may takot dun sa anak kasi anak yun ng hari, anak po yun ng reyna. So yung anak po niya, hindi siya magagalaw or magagawa ng masama kahit bata pa po yun or walang kalaban-laban, hindi siya pwedeng galawin ng mga nasasakupan. Kasi may power yung anak na galing sa parent. Ganon din po tayo. Kaninong anak po ba tayo? Anak tayo ni Abba Father. At kapag ikaw ay anak ni Lord, your whole life is secure in His hand. Yes. Gaano man kalaki yung problema mo, gaano man kalaki yung trial mo, be assured na yung lahat ng mga pinagdadaanan mo ay nasa kamay lang ni Lord. Kung iniisip mo na malaki yung pinagdadaanan mo, mas malaki yung kamay ni Lord kaysa sa pinagdadaanan mo. Kaya you need to rejoice. You need to rejoice because your life is in His hands. Lahat ng ikinaka-worry mo, pray. Lahat ng kinakailangan mo, pray. Surrender it to God. Ibigay mo kay Lord. At kapag nag-surrender tayo kay Lord, do not look back. Kapag binigay mo kay Lord, huwag mo na ulit balikan. Huwag mo na ulit kuhanin, huwag mo na balikan yung ikinaka-worry mo. Kapag nag-pray ka, ibinigay mo na kay Lord yung worry mo, huwag mo na uling isipin kasi kinikilusan na yan ni Lord. Binigay mo na kay Lord, si Lord na yung bahala doon. Ang kailangan mo na lang is mag-chill at pasalamatan si Lord. Hindi mo pa man nare-receive yung answer prayer mo, pasalamatan mo na si Lord. Amen. Pray.
do not be disappointed kapag hindi answered prayer yung mga prayer natin. There are also times na kapag syempre nagpe-pray din tayo or kahit ako po, may mga prayers din po ako na hindi na-answer kay Lord. Pero let us not be disappointed. Kasi kapag na-disappoint tayo sa mga pinagpe-pray natin tapos hindi na-answered ni Lord, nasan yung trust natin dun kay Lord? Kung sakalang tayo liligaya, sakalang tayo magpapasalamat kapag na-answer ni Lord yung prayer natin. You need to trust God sa ginagawa niya sa buhay mo. Answer prayer man yan or hindi. Still trust God. No man ang sagot ni Lord sa prayer mo, still be happy. Kasi yung no na yon, maybe because it is a protection for you. Pinoprotektahan ka lang ni Lord at nire-redirect ni Lord yung buhay mo sa gustong buhay ni Lord para sa'yo. Gusto mo man na maganda at maganda yung plano mo talaga sa buhay mo, pero higit na mas maganda yung plano ni Lord para sa'yo, kaya rejoice and be happy kung may mga prayer ka man na hindi natutupad because He is protecting you. He is protecting you, and sometimes may mga wait moments tayo, and that waiting season, mahalaga yun sa buhay ng bawat isa. Kasi dun sa waiting season, dun tayo namomold, dun tayo minomold ni Lord. Kung hindi tayo dadaan sa mga waiting season, paano mamomold yung mga character natin? In those waiting season, minomold ni Lord yung mga character natin. Trust God with the no and the wait seasons. Trust Him, He knows what He is doing. Alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay mo. At hindi ka niya ipapahamak, magtiwala ka sa Panginoong Diyos. His answer may be soon, or He have greater plans pa, higit pa sa mga plano mo, kaya kahit hindi pa answered prayer, magpasalamat ka na kay Lord. Maging masaya pa din tayo sa kung ano man yung result po ng prayer natin. Hindi yung masaya lang po tayo kapag answered prayer na tayo. Minsan kasi, ang gusto lang natin mangyari sa buhay natin ay yung mga gusto natin. Maraming tayong mga plano sa buhay natin, mga dreams sa buhay natin, na yun yung gusto nating mangyari, yun yung gusto nating makamit sa buhay natin. Pero what if may iba palang track na binibigay si Lord? May iba palang mas magandang plano na ibinibigay si Lord para sa buhay mo. Kaya kapag may mga prayer tayo at hindi na answer, do not be disappointed. Kasi sino ba yung Diyos mo? Sarili mo or si Lord? At kapag si Lord yung Diyos mo at si Lord ang pinaghahari mo sa buhay mo, you will not be disappointed if hindi pa ina-answer ni Lord yung prayer mo. Let Him be the author of your story sa buhay mo. Kasi may niluluto pa si Lord sa testimony mo. Ikaw ay anak na anak ni Lord. So if you have great plan for your life, lalo't higit ang plano ni Lord sa buhay mo. Your plans may be great, but His plan is greater. Amen. So do not be sad if your prayer request kay God ay di pa na-answer. Pwedeng minomold pa tayo ni Lord, yung character natin, para kapag na-receive natin yung great blessing ni Lord, ayos yung character natin at hindi natin mamimishandle yung binigay sa atin ni Lord. Pwedeng inihahanda pa rin tayo sa darating na mas malaking blessing sa buhay natin, gaya nung kwento ko kanina na si Pedro. Kasi yung kanyang waiting season, hindi yun naging sayang. Kasi yung waiting season, doon na-mold yung faith niya, doon mas nag-go deeper siya sa faith, doon siya mas nanalangin, at doon siya mas nagkaroon ng tiwala kay Lord na kahit sa tingin niya walang direction yung buhay niya, nandun pa rin yung pagtitiwala niya kay Lord. Walang mamumold sa isang person kapag hindi tayo dumadaan din sa waiting season. Kaya yung waiting season, mahalaga yan. And si Lord, He is not the only God who answer your prayer. Hindi lang tayo basta magpipray kay Lord. Because si Lord, He is also your Father. And He is a loving Father. Hindi lang siya basta Father, a loving Father. A Father that wants the best for His child, and you are His child. He wants to carry you and do miracles in your life. He is the God of impossible things that can turn to possible. Kaya do not limit what God can do in your life because He is great. Sobrang laki ng Lord, sobrang dami niyang pwedeng gawin sa buhay mo. Do not limit what He can do in your life. Kung sa tingin mo, lugmo ka ngayon, tinatanong mo si Lord na, Lord, bakit ito nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit? Do not worry. Kasi yung plano pa rin ni Lord, yung great plans pa rin ni Lord, ang magaganap sa buhay mo basta hindi ka lumalayo kay Lord at basta may relationship ka kay Lord. Ganon dapat kapag nagpipray tayo. Magpipray tayo beyond our thinking. Kasi kapag ang pinagpipray mo lang yun sa tingin mong possible,
parang binibigyan po natin ng limit si Lord. So dapat kapag magpe-pray tayo kay Lord, pray to God boldly. Mas ipag-pray natin yung sa tingin natin mukhang imposible. Kasi doon makikita yung faith. Doon nakikita ni Lord yung faith natin na kapag yung pinagpe-pray natin mukhang imposible sa mata natin. But because there is lahat ay possible kay Lord. He is limitless, kaya bold in prayers. God can do more in your life. Not just more, kundi best. He can do what you cannot do. He is so big. Imagine yung universe. He is bigger than that. Imagine yung kalangitan, mas mataas pa dun si Lord. Imagine yung dagat, mas malawak pa dun si Lord. Mas malaki yung love ni Lord. Kung gaano kalalim yung ocean, higit kalalim yung love ni Lord sa'yo. And sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, inuulit ko, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice because He have a great plans for your life. Doon sa kwento ko kanina, yung sa Philippians, yung kay Apostle Paul, di ba dapat magrereklamo siya kasi kinulong siya, nagsiserve siya kay Lord, tapos kinulong siya. Di ba dapat magreklamo siya kay Lord? Kasi nagsiserve siya, tapos ganun yung dinanas niya, kinulong siya. Sino ba yung taong liligaya sa kulungan, tapos isusulat pa ni Paul na rejoice? Sinong tao ang liligaya sa kulungan? Parang wala naman sigurong tao na nakulong tapos ang saya-saya, na parang nanalo ng mga achievements sa buhay. Kasi kapag nakakulong, limited yung nagagawa. But he said, rejoice. In any situation, rejoice. Kung si Paul sobrang hirap ng dinanas niya, sinabi niya pa rin na rejoice. Kasi hindi mahalaga sa kanya na nakakulong siya. Kasi ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao is yung relationship kay Lord. Ganun kahalaga yung relationship kay Lord. Kaya sabi po sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sabi nga sa kanta natin kanina na, Christ is enough for me. So enough na yung ating relationship kay Lord, higit pa sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay. And bakit gain sa Kanya yung pagkaday? Bakit ang iba kasing tao, takot silang mamatay? Hindi dapat tayo takot mamatay kasi kapag namatay tayo, kapag yung mga anak ni Lord ay namatay na may relationship kay Lord, diretso heaven tayo. Sa langit, walang parusa. Sa langit, masaya, walang pain, walang sickness, hindi ka nadaranas ng paghihirap. Kaya dapat hindi tayo takot mamatay. Kaya gain yun para kay Paul. And isa pa, may shifting sa mindset ni Paul. Nakakulong man siya sa kulungan, masaya pa din siya kasi ginagamit pa din ni Lord yung life niya kasi nag-share siya sa kulungan ng gospel ni Lord. Amen. Yun yung for to me, to live is gain. Kaya sa buhay natin, whatever your situation is, rejoice. Sometimes feeling mo, talo ka. Minsan nafe-feel natin na talo ako, ang dami kong failures, lagi akong nagfe-fail, ganyan. Kahit naman may faith ako, nagfe-fail pa din. Pero never ka naging talo pagdating kay Lord. Ang kaaway, ang talunan, yun yung tandaan nyo. Matagal ng talunan ng kaaway, hindi ka pa isinisilang talunan na ang kaaway. And na kaninong side ba tayo? Kay God. At kapag nasa side tayo ni Lord, lagi tayong panalo kasi si Lord lagi siyang panalo. He is the God, He is not the God of failure, kundi He is the God of victory. Wala pa ni isang laban dito na itinalo si Lord. Or sometimes kung sa tingin mo, yung buhay mo ay parang paulit-ulit na lang, like same routine, pupunta sa trabaho, uuwi, kakain, ganyan, same routine, parang walang pinagbabago. Pero, expect the unexpected kay God as you go closer to Him. Yung relationship mo kay Lord, hindi lang yan pang plain. Kasi ayaw ni Lord na plain lang talaga. Like yung parang meat, kailangan mo siyang gawing special, hahaluan mo ng mga pampalasa. And the same thing kay Lord. If you think that your life is plain, dyan ka nagkakamali. Kasi once na pinapasok mo si Lord sa puso mo, once na pinaghari mo si Lord sa puso mo, He will make your life extra special kasi extra special ka kay Lord. Kasi you are the apple of His eyes. And once na mas nag-grow deeper ka kay Lord, mas nag-go deeper ka pa sa Kanya, He can show you great and impossible things na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo kasi ganon ka-powerful si Lord at ganon Kanya kamahal na gusto niyang iparanas yung mga miracle sa buhay mo.
Kung yung buhay mo, sa tingin mo, mukha na siyang black and white, ay sa piling ni Lord, kukulayan niya ni Lord ng rainbow. Amen. Kailan ba nag-show yung rainbow? Di ba after the rain? Ano ba yung rain? Ang indicate niyan ay like pain, trials, mga testings in life. So rejoice if you are experiencing difficult battles right now because your rainbow is coming. Amen. Walang rainbow kung walang ulan. Walang testimony kung walang test. Walang victory kung walang battle. Kaya rejoice, God is forming something in your life. Amen. 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 Praise God. Ano ba yung Lord bakit moments mo? Hindi mo man naiintindihan ang sitwasyon ngayon, pero kita ni Lord lahat ng view hanggang future mo. Kahit nung nasa sinapupunan ka pa, alam na ni Lord yung future mo. Kaya trust your unknown future to a known God. Because He has so much store in you. It doesn't matter kung bata ka or matanda ka na, whatever your age level is, God is still good and He will always be good. His Amen. good plans are for everyone and He wants you to have a good life here on earth. Kahit tayo ay heavenly citizen, gusto ni Lord na tayo ay masaya din dito sa lupa. Gusto ni Lord na tayo ay binibless at binibigyan ng favor dito sa lupa because tayo ay kanyang anak. And He wants you to experience a life full of joy. Kaya do not let the enemy overcome your thoughts. Minsan kasi ang daming pumapasok sa utak natin ng mga negativities, na mga lies ng kaaway. Take stand. Stand mo yung faith mo. Alam mo kung sino ka sa Lord. Para kay Lord, ikaw ay victorious. Ikaw ay anak ni Lord. Do not let the enemy overcome your thoughts. Kasi sometimes, nananakaw ng kaaway yung joy mo. Gusto ni Lord na ikaw ay masaya. Gusto ni Lord na ikaw ay nakangiti. Kapag ikaw ay masaya at nakangiti, masayang masaya din si Lord. Imagine yung parent, makita lang ng parent yung anak niya na nakangiti, masaya na din yung puso niya. Or kung hindi man parent, yung jowa niya, makita man na nakangiti, or yung asawa niya, masaya na sila. Ganon din si Lord sa buhay natin. Do not let the enemy take control over your life. Sabi nga sa John 10:10a, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yan kasi yung trabaho ng kaaway sa atin, yung aagawan ka ng joy and peace. Ayaw ng kaaway na ikaw ay may peace. Ayaw ng kaaway na ikaw ay masaya. Gusto niya nagulo-gulo yung buhay mo. Ayaw ng kaaway na ikaw ay nagsasaya kasi gusto ng kaaway na ikaw ay lugmok. Kaya huwag mong tanggapin ang fear sa utak mo because yung kaaway, they are liar. Illegal sa utak mo yung fear, kaya palayasin mo, you have the control over your thoughts, bunutin mo. Amen. At sabi nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ano yung Lord, bakit moments mo? Palitan natin ng Lord, I trust you in my life. From Lord, bakit, to Lord, I trust you completely. Amen. Tayo pong manalangin. Lord, we will keep on praising Panginoon Lord God until everything changes, Panginoon Lord God, because you are in control, Panginoon Lord God. Sa lahat, Panginoon Lord God, ng buhay namin, Panginoon Lord God, you are in control, Panginoon Lord God. We will keep on praising, Panginoon Lord God. We will keep shouting, Panginoon Lord God, your name, Panginoon Lord God. Kasi kapag sinabi namin, Panginoon Lord God, ang pangalan mo, Jesus, Panginoon Lord God, there is a power in your name, Panginoon Lord God, that can break chains, Panginoon Lord God, sa buhay namin, Panginoon Lord God. There's a victory in your name, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon Lord God. At Lord God, anuman yung fear, anuman yung worry, Panginoon Lord God, na nasa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Ito, Panginoon Lord God, inaalis namin at kinakast out sa buhay ng bawat isa in the mighty name of Jesus Christ, Panginoon Lord God. I declare, Panginoon Lord God, peace of heart and peace of mind, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Kayo ay manahan, Lord God, dwell in our hearts, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa inyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Let your will be done in our life, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.